Ang nawawalang pasahero. Kababalaghan sa Balete Drive. Si Mang Ernesto ay isang veteranong taxi driver sa Maynila. Sa loob ng 30 taon, nalibot na niya ang iba't ibang kalsada. Mula sa masisikip na eskinita hanggang sa malalawak na highway. Ngunit kahit anong dami ng kanyang karanasan, hindi pa siya nakakaranas ng totoong kababalaghan. Hanggang isang gabing maalinsangan, nang siya'y dumaan sa Balete Drive. Isang kalsadang matagal nang kinatatakutan dahil sa mga di umano'y nagpapakitang multo. Walang ibang sasakyan sa paligid. Ang liwanag ng mga lumang poste ng ilaw ay mahina. At ang mga lumang punong balete ay tila may sariling buhay. Animoy may matang nagmamasid sa kanya. Habang nagmamaneho, napansin niyang may isang batang babaeng nakaputi na nakatayo sa gilid ng kalsada. Mahaba ang kanyang buhok at hindi makita ang kanyang mukha. Dahan-dahang huminto si Mang Ernesto at ibinaba ang pintana. "Miss, saan kayo pupunta?" Tanong niya. Tahimik na sumagot ang babae. "Papunta ako sa dulo ng kalsada." Walang pag-aalinlangan. Pinagbuksan niya ito ng pinto. Pumasok ang babae at umupo sa likod. At doon nagsimula ang kanyang pinakamalalang biyahe. Sa unang minuto ng biyahe, walang imik ang kanyang pasahero. Sinubukan niyang tingnan ang babae mula sa rear view mirror. Ngunit napansin niyang malabo at hindi malinaw ang kanyang refleksyon. Napakalamig din sa loob ng taxi. Kahit hindi na naman naka-aircon. Kinalibutan si Mang Ernesto. May kakaiba sa babaeng ito. "Miss, anong pangalan mo?" Tanong niya. Pilit na winawaksi ang kaba. Hindi agad sumagot ang babae. Hanggang sa wakas, mahina siyang nagsalita. "Hindi mo na kailangang malaman." Muli, dumaan ang katahimikan. Pinalis ni Mang Ernesto ang pawis sa kanya noo. Masama ang kutob niya. At nang liunin niya ang babae upang tanungin muli, wala na itong mukha. Napalunok si Mang Ernesto. Napapikit siya ng ilang segundo. Umaasang malikmata lang ang kanyang nakita. Ngunit nang idilat niyang muli ang kanyang mga mata, nandyan pa rin ang babae. Nakaupo sa likod, nakaharap sa kanya. Subalit hindi ito gumagalaw. Rinig niya ang mahinang paghinga ng isang nilalang na hindi niya nakikita ng buo. Bigla siyang kinilabutan. Tumutok siya sa kalsada, pilit na pinapakalma ang sarili. Hanggang sa may marinig siyang mahina, ngunit matalim na bulong mula sa likod. "Malapit na tayo, pero hindi mo ako pwedeng ihatid." Napatingin si Mang Ernesto sa rearview mirror. At doon niya nakita ang malaking pagkakamali niya. Wala nang tao sa upuan. Halos mawala ng kontrol sa manibela si Mang Ernesto. Anak ng... Napamura siya, nanginginig ang kamay. Paano nawala ang babae? Nasa loob lang siya ng taxi, ilang segundo lang ang nakalipas. Pumihit siya sa kanyang upuan upang tinaking wala nga sa likod ang pasahero. Wala talaga. Ngunit nang muli siyang tumingin sa rearview mirror, nandoon pa rin ito. Nakaupo, nakangiti, at nakatitig sa kanya. Pero may isang mas nakakatakot na bagay siyang napansin.
Baliktad ng refleksyon ng babae. Ang kanang kamay nito ay nasa kaliwa. Ang mata nitong nakapikit ay bukas sa salamin. Nanginig si Mang Ernesto. Hindi ito normal. At bago pa niya magawang tumakbo palabas ng kanyang taxi, narinig niyang bumukas ang pinto sa likod. May bumaba. Mabilis niyang sinundan ang tingin ng kanyang rearview mirror. Nakita niya ang babaeng pasahero ay nakatayo na sa gitna ng kalsada. Nakatitig pa rin ito sa kanya at unti-unting naglakad papalapit. Piniga ni Mang Ernesto ang silinyador. Kailangan niyang umalis. Ngunit hindi gumagalaw ang taxi. Parang may humahawak sa mga gulong nito. Pilit siyang pinipigilan. Kasabay nito, muling nagsimulang lumamig ang hangin. Pero ngayon, may kasamang bulong. Hindi mo na ako maiiwan, Mang Ernesto. Nanlaki ang mga mata niya. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Wala nang pag-aalinlangan. Hinila niya ang door handle at mabilis na lumabas. Tumakbo siya palayo. Hindi alintana ang madilim at tahimik na kalsada. Mas mabuti nang malayo siya sa taxi ay sa harapin ang nilalang na iyon. Ngunit habang tumatakbo siya, napansin niyang kahit anong layo niya, naroon pa rin ang kanyang taxi sa kanyang harapan. Parang paikot-ikot lang siya. Parang hindi siya makalis sa Balete Drive. Huminto siya. Humihingal. Nagangat siya ng tingin at nakita niyang nakangiti na ngayon ng babae. Isang ngiting walang emosyon, pero punong-puno ng kasamaan. Nagsimula itong humakbang papalapit. At sa isang iglap, nandyan na ito sa kanyang harapan. Ako na ang magmamaneho. Nagsimula siyang sumigaw. Pero bago siya makatakbo, hinawakan ng babae ang kanyang noo. Isang matinding kirot ang naramdaman niya. Para bang hinihigo pa ang kanyang kaluluwa. At unti-unting nagdilim ang kanyang paningin. Nagising siya sa loob ng taxi. Nakaupo siya sa harapan. Ang kanyang mga kamay ay nasa balibela. Normal ang lahat. Walang multo, walang kakaiba. Akala niya paniginip lang ang lahat. Hanggang sa napansin niya ang isang bagay sa rearview mirror. May isang lalaki sa likod ng kanyang taxi. Pamilyar ang mukha. Pamilyar ang itsura. Dahan-dahan siyang lumingon. At napagtanto niyang ang lalaking yun ay siya. Nasa likod siya ng kanyang sariling sasakyan. Nakatitig sa sarili niyang katawan na ngayon ay nakangiti ng malamig. At bago pa niya maintindihan ang lahat, biglang umandar ang taxi. Papunta sa dulo ng Balete Drive. Nagmaneho ang bagong driver, ang babaeng pasahero, at siya naman ang naging bagong nawawalang pasahero.